Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Napunta sa baryo ng mga aswang. Malayo pa lang sa tinutuluyan nilang barong-barong ay dinig na ni Rigor ang galit na boses ng amain. Napabilis tuloy ang kanyang mga hakbang hanggang makapasok sa loob ng maliit na bahay nila. Naabutan niya nagsusumiksik ang takot na kapatid na si Lester sa sulok, habang walang pakundangan na sinasaktan ito ng amain. Nagpupuyos ito sa galit. Nanlilisik ang mga mata at kita ang 2 butas ng ilong. Ang kanyang ina naman ay nakatayo lang habang umiiyak na pinanunood ang nangyayari. Walang magawa ang ginang kundi awatin ng asawa, subalit sarado yata ang 2 tenga nito sa tindi ng emosyong nangingibabaw sa Ginoo. Tama na! Huwag mo saktan ng kapatid ko! Ayop ka talaga oh! Awat ni Rigor sa kanyang amain nang madat ng may sugat na sa ulo ang nakababatang kapatid na si Lester. Anong sabi mo? Hayop ba ka mo? Kung paduguin ko yung gusto mo ha? Nang makita mo yung pagkahayop ko, ano? Sininghalan siya ni Mamberto nang nakakasindak nitong boses. Wala namang katakot-takot na nanghamon pa ang binata sa lalaki. Sige, gawin mo! Nang malaman ng mga pulis sa mga ginagawa mo. Ha, matapang ka na ha? Bakit? Ano bang pinagmamalaki mo ha? Wala ka pa ngang napapatunayan akala mo kung sino ka na. Wala pa nga, pero kahit kailan, hindi ko magawang manakit ng walang kalaban-laban sa akin. Hindi makatao yung ginagawa mo kay Lester Hoy! Kaya ako naman niya nasaktan niya kapatid mo dahil pinagnakawan niya ako. Kaya tama lang na bugbugin ko yung mangungupit na yan. Kagad na pinagtanggol ni Rigor ang takot na si Lester. Natroma na yata dahil sa mga pasang natamo nito sa amain. Hindi magagawa ni Lester yung sinasabi mo. Sinungaling ka talaga kahit kailan Kilalang kilala ko si Lester, mula ulo hanggang paa. Talagang mapapadugo ko yung nguso mo Bakit hindi mo tanungin ang nanay mo kung nagsisinungaling ba ako? Bakit pa? Lagi naman nakakampi sa iyo yung nanay namin Lumipad ang mga mata niya sa inang walang awat sa kakaagos sa mga luha, na patuloy namang pinapali sa pamamagitan ng mga palad nito. Napayuko ang ginang. Guilty ito sa sinabi ng binata. Tingnan mo kung paano sumagot-sagot tong anak mo. Ganyan mo pinalaki ng asawa mo ang mga ito? Lumaki ng walang galang? Umalingaw-ngaw sa bahay na yon ang boses ng lalaki. Hindi naman nagpatalo sa pagsagot si Rigor. Huwag mo nang hilahin ang pangalan ng tatay namin dito. Matagal na siyang patay. Respeto man lang sana sa kanya. Kaibigan ka pa naman ng tatay namin nung nabubuhay pa siya. Ha? Respeto? Ako nga ang di mo nare-respeto kung sagot-sagutin mo ako ng ganyan At saka, wala akong pakialam. Patay na siya. Bakit? Makakaibigan ko ba ang isang taong patay na? Na wala nang nararamdaman? At ano kayo ha? Kapag hindi nyo naibalik yung perang ninakaw ng kapatid mo, malilintikan kayo sa akin. Dinuro-duro pa sila nito bago lumabas ng kanilang bahay. Ramdam ang init ng presensya nito. Pinag-initan talaga sila ng kanilang amain. Nang sulyapan ni Rigor ang ina, umiwas lamang ito ng tingin. Nagawa niyo lang panoorin yung ginagawa ni Tio Berto kay Lester? Ganon niyo ba siya kamahal kaysa sarili niyong anak? Ipagpapalit mo ba kami kaysa sa kanya? Nagpapalatak pa si Rigor. Hindi naman sumagot ang kanilang ina. Patuloy lang ito sa kakayak habang hindi nakatingin sa kanila ng diretsyo. Inakay na lang ni Rigor ang kapatid palabas ng kanilang barong-barong. Maniwala ka kuya, hindi totoo yung sinasabi ni Tio Berto. Hindi kayo magagawa, promise po. Naniniwala naman ako sa iyo Hindi ganun ang turo sa atin ni tatay nung nabubuhay pa siya. Kahit mahirap tayo at walang makain, wag na wag natin pag-iinteresan ng hindi atin, lalo ng perang hindi natin pinaghirapan. Pangaral ni Rigor sa nakababatang kapatid. Sana, nandito pa si tatay. Hindi sana ganito ang buhay natin ngayon. Panigurado, ipagtatanggol niya tayo kay Tio Berto. Hindi ako magkakaroon ng mga pasa. Wala itong sugat sa ulo. Sobrang namimiss ko na si tatay
Kumuha naman si Rigor ng bimpo at inampat sa ulo ni Lester. Ayan, huwag kang magalaw. Ganyan, para hindi umagos ng tuloy-tuloy yung dugo mo. Ay, ako din eh. Sobrang namimiss ko na rin siya. Lagi kong hinihiling na sana nandito pa siya kasama pa natin. Kung pwede lang hilingin sa langit na pairamin sa atin si tatay kahit isang araw lang. Para naman lahat ng sama ng loob natin kay Tio Berto, mailabas natin sa kanya. Miss na miss ko na rin kasi yung mga payo niya eh. Inakbayan ni Rigor ang nakababatang kapatid. Nang sulyapan niya ito, umiyak na ito. Kahit siya, gusto na rin maiyak sa naging sitwasyon nila sa puder ng kanilang mapagmalupit na amain. May 3 taon na nang maaksidente ang kanilang ama. Isa itong bus driver. Nawala ng preno ang bus na minamaneho nito na naging dahilan para mahulog sa bangin. Maliban pa doon, marami ring nasawi na pinagmamaneho ng kanilang ama sa naturang bus. Kaya sa kanilang pamilya ang bunto ng sisi ng mga kamag-anak na mga nasawi ng insidenteng yun. Wala naman silang nagawa kundi tanggapin ang mga masasakit na salita galing sa ibang naulilang pamilya. Kaya naman, simula ng araw na yon, nagbago na ang kanilang pamumuhay. Dahil sa walang alam sa trabaho ng kanyang ina, ang mga naipundar nilang gamit noon ay naipagbili na nila para sa pang-araw-araw na gastusin. Ang iba pa, inabot sa mga naiwang pamilya na napirwisyo ng asawa. 1 taon pa lang ang nakakalipas noon nang namayapa ang kanilang ama nang mag-asawa muli ang kanilang ina. May sama ng loob tuloy ang dalawa sa inang madaling nakahanap ng kapalit sa kanilang ama. Huwag ka mag-alala. Kapag nakahanap ako ng magandang trabaho, aalis tayo dito. Para hindi na natin makasama yung demonyong si Tio Berto. Pero kuya, isasama ba natin si nanay? Kung sasama siya sa atin. Pero tingin ko, baka hindi eh. Masyadong mahal na mahal niya si Tio Berto para iwanan niya. 1 taon pa lang nanay. Bakit mo ipinagpalit kagad si tatay sa puso mo? Dahil ba patay na si tatay? Naikuyom na lamang ni Rigor ang mga kamao. Dinig naman ng binata ang malalim na pagbuntong hininga ni Lester. Hindi na ba tayo mahal ni nanay? Mahal niya tayo, kaya lang mas mahal niya yung lalaking yun. Nagkibit ng balikat ang binata. Di bale, kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Pangako yan, hanggang sa pagtanda natin, hindi kita iiwanan. Mahal na mahal kita, gaya ni tatay. Napangiti naman si Lester sa tinura ng kanyang kapatid. Lingid sa kanilang magkapatid, narinig ng kanilang ina ang kanilang pinag-uusapan. Kinabukasan, maagang umalis ang magkapatid para mga lakal ng mga bote at bakal. Lahat ng masumpungan nilang bahay na may mga nakasabit na sako, kinakalkal nila upang makahanap ng mga patapong bagay na pwedeng ibenta sa junk shop. Hapon na rin na makauwi ang magkapatid sa kanilang bahay. Naabutan nila ang kanilang Tio Berto na may himig na panghihingi agad sa dalawa ng pinaghirapan nilang ibenta mula sa maghapon nilang pangangalakal. Baka naman pwede nyo kung bagi na ng kita nyo. Pasensya na po, Tio Berto. Maliit lang yung kita namin eh. Matumal pa sa matumal. Sapat lang na pambili ng bigas at ulam para ngayong araw. Mabilis na napatayo si Mang Berto nang magpantig ang magkabila nitong tenga sa naging tugon ng binata. Napakadamot mo talaga. Parang konting barya lang eh, pinagdadamot mo pa. Kung kayo ba naman nagbabanat ng buto para hindi na kayo nakikihati sa barya-barya namin kinikita eh. Abat, ang yabang mo ah. Hoy, huwag mo kakalimutan na nandito kayo sa poder ko ha. Kaya wag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Malilintikan ka talaga sa akin. Akin yan! Nilapitan ni Mang Berto ang magkapatid at saka pilit inago ang pera na nakasupot. Wag! Amin to! Ano ba, Tio Berto? Ano ba? Tio Berto, parang awa mo na. Bitiwan mo po yan. Amin yan. Aba, ayaw nyo ha? Etong sa inyo!
Nang nagmamatigas sila, pinagbibibigwasan sila ng kanilang tiyo Berto. Napaigik sa sakit ang magkapatid nang masikmuraan sila ng lalaki. Hindi lang yan ang aabutin nyo kapag nagmatigas kayo. Simula ngayon lahat ng kita nyo sa akin mapupunta. Maliwanag ba? Maotoridad na saad ni Mamberto sa magkapatid. Nagbitaw pa ng salita si Rigor habang sapo ang tiyang nasaktan. Ang sama niya talaga. Anong sabi mo? Malakas siyang binatukan nito nang tubuan muli si Mamberto ng init ng ulo sa sagot na yun ni Rigor bago dinuro-duro. Ang kanilang ina naman, tulad ng dati, tahimik lang na nanunood. Palihim na naiiyak. Isa pang beses na sagutin mo ako ng ganyan. Palakol ko na ang tatama sa'yo, ha? Banta ni Mamberto sa binata. Nang makalis ang amain, sinisi pa sila ng ina kung bakit sila sinaktan. Kung bakit hindi pa daw kasi nila ibinigay ang pera. Nagpupuyes naman ang kalooban ni Rigor. Tumakbo siya palabas ng kanilang barong-barong. Sumunod naman din si Lester sa kanya. Hindi ko na kaya ang ginagawang pagmamaltrato sa atin ni Tio Berto. Gigil na saad niya kay Lester habang maiyak-iyak. Nagpupuyos ang kalooban niya sa amain. Anong gagawin natin, kuya? Nag-aalalang tanong ng binatilyo. Aalis na tayo. Lalayasin na natin sila. Ha? Paano si nanay? Iiwan ba natin siya? Wala naman tayong maasahan sa kanya eh. Hindi mo lang tayo magawang ipagtanggol kay Tio Berto. Lagi pa siyang nakakampi doon. Kita mo kanina. Sinisi pa tayo kung bakit hindi pa natin naibigay kagad yung pera sa hayop na kumag na yun. Yung pinaghirapan natin sa pangangalakal. Parang hindi natin siya nanay eh. Oo nga po kuya. Pero kahit balibalik rin man ang mundo, nanay pa rin natin siya eh. At saka sinasaktan din siya ni Tio Berto. Hindi mo po ba nahalata? Baka mamaya kapag wala na tayo dito, baka kung ano yung gawin niya kay nanay eh. Baka mapatay. Baka kapag wala na tayo, magawa na niyang lumaban. Bago pa man maituloy ni Lester ang susunod na sasabihin, pinutol na yun ni Rigor. At saka, babalikan natin si nanay kapag maayos na yung buhay natin. Sa ngayon, kailangan natin magdesisyon muna para sa mga sarili natin. Para hindi na tayo masaktan pa. Malayong malayo sa lugar na ito na merong napatpad na isang demonyo. May ibig ipakahulugan ng binata sa huling salita nito. Pero paano tayo makakaalis, kuya? May konting ipon na ako, kahit papaano, mula sa mga pangangalakal natin. Yun ang gagamitin natin sa pag-alis natin dito sa impyernong lugar na ito. Naroon ang takot ng magkapatid sa pinaplano pero buo na ang desisyon ni Rigor na umalis sila. Habang nagkakalkal sa basuran si Rigor ng araw na yon, naghahanap kasi siya ng pwede pang maibenta sa mga yon para pandagdag sa pagluwas ng dalawa. Humahangos naman na dumating si Lester galing sa kanilang bahay. Oh, saan ka naman nagpunta? Imbis na tulungan mo ako dito eh, puro ka lakwatse eh. Kuya, galing ako sa bahay ngayon lang. Nakahawak sa magkabilang tuhod si Lester. Hinahabol ang sariling hininga. Umuwi ka sa atin? Bakit? May nangyari ba kay nanay? Ba't namumutla ka? Pinahupa muna ni Lester ang nararamdamang hingal sa sarili bago magsalita. Walang nangyari kay nanay, kuya. Pero kailangan na nating umalis. Nagmamadalit na hintatakot ang saad ni Lester. Hindi naman malaman ni Rigor kung anong gustong sabihin ng nakababatang kapatid. May dalawang guhit sa pagitan ng magkasalubong na kilay ng binata sa weirdong ikinikilos ng binatilyo. Bakit nga? Sabi mo muna kung ano nangyari. Makinig ka, kuya. Narinig ko si Tio Berto. Ibibenta na tayo kay Mang Tasyo. Nakita kong binayaran na siya ng malaking pera eh. Narinig ko na kukunin niya tayo mamaya kapag nakauwi tayo. Nahihintakot ang pahayag ni Lester. Ano? Totoo ba yan? Wala man lang ba sinabi si nanay? Hindi man lang siya tumutol? Hindi man lang ba niya naisip na matagal ng balita sa lugar natin na iligal ang gawain ng taong yon?
Wala man lang nga siyang karya reaksyon eh. Mabuti na lang, hindi nila ako nakita kanina. Dahil kung hindi, baka hindi na kita nasabihan. Papasok sana ako sa pinto para kunin yung wallet ko. Pero yun nga, malinaw na malinaw ang pandinig ko na kausap niya si Mang Tasyo. Ibibenta tayo ni Tio Berto, kuya. Anong gagawin natin? Hindi na tayo pwedeng umuwi dun. Ang mabuti pa, ngayon na tayo umalis. Walang pag-aalinlangan niyang sabi sa kapatid. Tahasan na siyang nagdesisyon kaagad. Kapag pinairal na naman nila ang nakadepende sa poder ng amain, baka mapariwara sila ng tuluyan. Ha? Sapat na ba yung perang naipon mo, kuya? Bakit bigla-bigla? Hindi pa, pero wala na tayong pagpipilian eh. Ikaw na rin nagsabi na nabayaran na tayo, kaya alis na tayo ngayon din. Hindi na tayo babalik pa dun. Nang araw na yon, hindi na umuwi ang magkapatid. Dala ng konting naipon, lumayo na sila sa lugar na yon. Mas pinili nilang maglakad palabas ng kanilang baryo kaysa makisakay sa takot na mahuli sila. Kuya, hindi pa ba tayo makikisakay? Pagod na ako eh. Delikado, sa highway na lang tayo makisakay. Wag dito, baka mamaya mapara pa natin mga tauhan ng taong yun. Hindi pa rin ako makapaniwala na sasangayunan na lang basta ni nanay si Tio Berto. Hindi na niya talaga tayo mahal. Hindi to ang tamang panahon para maghimutok ka dyan. Ang kailangan natin, makalayo ka agad. Alam ko naman yan, kuya. Hindi ko lang talaga maiwasa magtampo. May paparating. Magtago muna tayo. Mabilis silang nagtago sa gilid ng daan kung saan matataas ang mga damo. Napansin nilang dahan-dahan lang ang patakbo ng driver sa sasakyan. Parang pamilyar sa akin yung sasakyan na yun ah. Oo nga, kuya. Parang nakita ko na yan. Tama, yung kaibigan ni Tio Berto ang sakay niyan nang minsan dumalaw siya sa bahay. Hindi kaya hinahanap na nila tayo? Ang lakas naman ng radar nila na malaman na tumakas na tayo. Hindi ko alam, kuya, pero natatakot ako mahuli tayo. Nang lumampas sa kanila ang sasakyan, nanlaki pareho ang mga mata nila nang makita sa unahan ng kanilang Tio Berto. Nakumpirma nilang hinahanap nga sila nito. Hindi tayo pwedeng dumaan sa kalsada. Baka mahuli nila tayo. Isang tayo dadaan kung ganon. Dito na lang sa gubat. Tatawirin natin to hanggang marating natin yung kabilang barangay. Delikado yung kuya. Baka mamaya may makasalubong tayo mga mababangis na hayop dyan . Mas gugustuhin ko pang makaharap ang mga mababangis na hayop kesa naman sa taong asal hayop. Naroon pa rin ang pag-aalinlangan at takot kay Lester. Tahimik na lang siyang sumunod sa kanyang kapatid. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang malapit ng dumilim. Dumampot ng sanga ng puno si Rigor. Ibinigay nito ang isa sa kapatid. Kakailanganin natin to mamaya kung sakaling merong mababangis na hayop na sumalakay sa atin. Kuya, pagod na ako . Pwede bang dito na muna tayo magpahinga? Ay, sige. Mabuti pa ngang dito na tayo magpahinga. Gumawa ng apoy si Rigor gamit ang mga tuyong sanga at mga dahon. Mabuti na lang naalala pa niya ang turo ng ama niya kung paano gumawa ng apoy gamit ang 2 bato. Matagal nga lang at nakakaubos ng pasensya. Sige na, matulog ka na. Babantayan na lang kita. Pero kailangan mo rin magpahinga, kuya. Huwag mo na akong alalahanin pa. Kaya ko ang sarili ko. Kailangan ko rin bantayan itong apoy para hindi mamatay. Sige na, matulog ka na. Umayos ng higa si Lester sa lupa. Inuna nito ang mga braso. Maya-maya pa nakatulog na ito. Si Rigor naman pinilit ng hindi matulog. Madaling araw na nang hindi na niya napigilan ng antok. Nagising si Rigor sa marahan na yugyog sa kanyang balikat. Namulatan niya ang kapatid. Kuya, may narinig kasi ako mga taong nag-uusap na malapit . Baka matuntunan nila tayo. Napabalikwas ng bangon si Rigor at pinakiramdaman ang paligid. Palapit ng palapit sa kanila ang mga boses. Hinila na niya ang kapatid palayo sa lugar na yon.
Hindi pa man sila nakakalayo nang dumating ang Tio Berto nila at 3 kasama nito. Nagtago muna sila sa may batuhan sa takot na marinig ang mga yabag nila. Narinig pa nila ang winika nito na kailangan silang makita dahil bayad na sila. At ito'y mananagot sa taong pinagbentahan sa kanila. Hayop talaga siya. Pati tayo ginawa niya kasangkapan na basta na lang niya ibinibenta. Paano kuya kung matuntun nila tayo? Hindi yun mangyayari. Ako ang bahala. Hanggang kasama mo ko, walang masamang mangyayari sa'yo. Salamat kuya. Para kang si tatay. Niyakap pa ng mahigpit ni Rigor ang kapatid bago nila tinulunto ng 100 palayo sa mga humahabol sa kanila. May ilang oras na silang tumatakbo. Pareho na silang kinakapos ng paghinga. Kuya, pahinga muna tayo. Pagod na ako eh. Mamaya ka na magpahinga. Nakikita mo yun? Oo, kalsada ba yun? Oo, diyan tayo makikisakay. Kaya konting tiis na lang. Tumango naman si Lester na baka sa matinding pagod sa muka. Mabilis nilang tinakbo ang kalsada. Sakto naman na may humintong truck na may sakay ng mga baboy. Bumaba ang driver noon at nagbawas. Sumenya si Rigor na akyatin nila ang likod ng truck. Lukot naman ang ilong ng kapatid na sumunod. Hindi kasi sila sigurado kung pasasakayin sila ng driver sa harap. Lalo pat may kasama pa itong pahinante. Ilang sandali lang umandar na ang truck. Sakto naman lumabas sa kakahuyan ang Tio Berto nila kasama ang mga bataan niya. Galit na galit itong nakatingin sa kanila. Sila naman nakahinga na ng maluwag. Munti ka na tayo doon kuya. Buti hindi nila tayo inabot. Alam ko hanggang ngayon, ginagabayan pa rin tayo ni tatay. Ilang oras din ang itinakbo ng truck. Ilang oras din silang nagtiis sa amoy ng baboy na kasama nila sa kulungan. Dahil sa pagod at kulang sa tulog ng nagdaang gabi, nakatulog ang magkapatid. Nagising lang sila nang hindi na nila natiis ang pagkalam ng sikmura. Kuya, gutom na ako. Kapag tumigil tong truck, bababa na tayo para makahanap ng pagkain. Ilang oras din ang lumipas nang huminto ang truck sa isang karinderya sa tabi ng daan. Marami rin nakahinto doon na ibang biyahero. Bumaba na silang magkapatid at naghanap ng mapupwestuhan. Nakita rin nila ang driver at pahinante nito na pumwesto sa may dulo ng kainan. Kailangan natin tipirin tong pera natin. 1 ulam at 2 kanin. Saan ba talaga tayo pupunta kuya? Ewan ko, hindi ko pa alam eh. Pero kailangan natin makalayo muna. Nang dumating ang order nilang pagkain, tumahimik muna sila. Nang makatapos, noon lang nila napansin na wala na ang driver at pahinante nito sa kinauupuan nila. Mabilis silang lumabas ng karinderya. Nahagipan nila ang likurang bahagi ng truck na papalayo. Naku, anong gagawin natin kuya? Naiwan na tayo. Hayaan mo na. Maghanap na lang ulit tayo ng ibang masasakyan. Sa bagay nga, ang hirap huminga kapag may mga kasamang baboy eh. Ang mahalaga nakalayo tayo sa mga humahabol sa atin. Oo nga, ang problema na nga lang natin kung saan tayo pupunta nito. Nagpalipas muna sa labas ng karinderya ang magkapatid hanggang magsara yon. Nakiusap rin sila sa ibang biyahero na kung maaari silang makisakay, pero ni isa ay walang nagpasakay sa kanila. Mukha daw kasi tayo mga guskusin kaya walang gusto magpasakay sa atin eh. Amoy ebak pa tayo ng baboy. Hayaan mo, may maawa rin siguro sa atin. Mabuti pa, maglakad-lakad na tayo. Sumunod naman ng kanyang kapatid. Lahat ng sasakyan na dumadaan ay pinapara nila, pero ni isa walang nagpapasakay sa kanila. Malapit na rin dumilim ng mga sandaling yon. Kumakalam na rin ang kanilang sikmura. Ubus na rin ang tubig sa bote na hiningi nila sa karinderya kanina. Wala na ata katapusan itong paglalakad natin, kuya.
Bumalik na lang kaya tayo sa atin. Nag-init naman ang dalawang tenga ni Rigor sa naging suwestyon ni Lester. Nasisiraan ka na ba? Mas delikado kung babalik pa tayo sa atin. Teka ko na gulpi ang aabuti natin kay Tio Berto nito. At hindi natin alam ang magiging kapalaran natin sa taong bumili sa atin. Baka tama yung narinig natin na usap-usapan tungkol sa iligal niyang gawain. Natahimik naman si Lester. Nang hindi na muling nagsalita ang kapatid, nagtuloy na sila sa paglalakad. Tumigil na rin sila sa pagpara ng mga sasakyan. Nang hindi na nila nakayanan ng pagod, umupo muna sila sa gilid ng daan. Ilang minuto na lang ay nagdidilim na ang paligid. Nawawala na sila ng pag-asa na meron pang magpapasakay sa kanila nang biglang tumigil ang isang owner jeep sa tapat nila. Sakay niyo na isang matandang lalaki at lalaking hindi nalalayo ang edad sa kanila. Mga iyo, saan ang punta ninyo? Ho? Pwede po bang makisakay kami sa inyo? Kanina pa kasi kami naglalakad ng kapatid ko eh. Ay, oo naman. Saan ko ba kayo ihahatid? Hindi naman agad nakasagot si Rigor sa tanong ng matandang lalaki. Nagkatinginan pa sila magkapatid bago tiningnan ang kaharap na naghihintay ng kanilang sagot. Mga naglayas ba kayo? Alam nyo mga iho, delikadong lugar na ito lalo na sa gabi. Ang mabuti pa sumama na muna kayo sa bahay. Talaga po? Okay lang po ang sumama kami sa inyo? Oo naman. Sige na, sumakay na kayo sa likod. Agad namang sumakay ang magkapatid. Bumaba muna ang binatilyo sa harapan para makapasok sila sa likurang bahagi ng sasakyan. Umandar na sila nang muling nagtanong ang matandang lalaki. Ano ba nangyari sa inyo? Bakit kayo umalis sa inyo? Tumakas po kami sa amin eh. Balak po kasi kaming ibenta ng amain namin sa taong napapabalita sa lugar namin na may iligal na gawain. Mabutit nakatakas kayo. Uso na ngayong dinadala sa ibang lugar ang mga bata para mamalimos. Di kaya'y pinagtatrabaho nila ng mabibigat at walang bayad. Nasaan ba ang mga magulang ninyo? Wala na po kaming tatay. Ang nanay naman po namin ay may bago na kinakasama. Yun nga po yung amain namin na gusto kaming ibenta. Wala man lang bang ginawa ang inyong ina para mapigilan ng kinakasama niya? Naku, mas mahal niya po yung lalaking yung kaysa sa aming mga anak niya. Ay, may mga magulang talagang ganon. Pero huwag kayong habang buhay na magagalit sa inyong ina. Dapat mahalin niyo pa rin siya sa kabila ng kanyang pagkukulang sa inyo. Hindi naman umimik si Rigor. Tumingin lang siya sa labas. Madilim na ang buong paligid. Wala rin ni isang bahay silang nadaanan. Maya-maya, muling nagsalita ang matandang lalaki. Ako nga pala si Ambo. Ito naman ang aking apong si Obet. Kami na lang ang magkasama. Maga kasi siyang naulila sa mga magulang. Ako po pala si Rigor. Siya naman po yung nakababata kong kapatid na si Lester. Natutuwa ako makilala kayo. Siguro ang kapatid mo at itong apa ko magkasing edad lang. 17 po ang edad ng kapatid ko. Ako naman po magbe-20 anyos na. Magkasing edad nga sila. Kababata niyo pa para maligaw ng landas. Siya nga pala. Kung wala pa kayong siguradong pupuntahan bukas ang bahay ko para sa inyong magkapatid. Talaga po? Naku, nakakaya naman po. Tsaka hindi niyo naman kami lubusang kakilala Nararamdaman ko na mabuti kayong mga bata. Kahit kailan, hindi ako nagkamali sa mga kutob ko. Nagkatinginan naman ang magkapatid. Parang gustong magtubig ng mga mata ni Rigor. Huminga na lang siya ng malalim para pigilan ang bugso ng damdamin. Iniisip na lang niya dahil sa pinaghalong pagod, gutom at takot, kaya ganun siya ka-emosyonal. Nilingon din sila ni Obet nang ngumiti sa kanila. Sumenyas pa ito sa kanila na hindi agad nila maunawaan. Natutuwa nga po ko sa inyo. Sabi niya,
pwede kayo sa amin. May kapansanan nga pala ang apo ko. Ipinanganak siyang hindi nakakapagsalita, pero nababasa niya ang buka ng ating bibig. Ganun po ba? Maswerte pa rin po siya kasi nandiyan kayo. Ngumiti lang si Mang Ambo sa kanya. Isang oras pa ang lumipas nang marating nila mga kabahayan na magkakalayo ang agwat. Sa isang lumang bahay at gawa sa tabla at kahoy sila huminto. Mabilis na bumaba ang maglolo at binuksan ang pinto ng bahay na may 3 baitang pa. Tahimik naman silang sumunod sa mga ito. Salamat naman at matiwasay tayong nakauwi. Delikado po ba talaga na maabutan sa labas? Oo, iho. Lalo na sa panahon ngayon. Ay, teka lang. Magluluto lang ako ng hapunan natin, ha? Alam ko pagod at gutom na kayo. Tutulong na po ako sa inyo. Naiwan naman si Lester at Obet sa sala. Mukhang magkakasundo ang dalawa dahil magkasing edad lang. Pagdating sa kusina, agad na nagsalang ng bigas si Mang Ambo. Mang Ambo, maraming salamat po sa inyong tulong, ha. Kung hindi niyo siguro kami nadaanan malamang sa kalsada kami matutulog. Wala yon. Isa lang ang hiling ko. Habang nandito kayo, wag na wag kayong lalabas, ha. Lalo na kapag may pumunta dito ng ibang tao. Hindi dapat kayo makita ng kapatid mo. Bakit naman po? Saka ko na ipapaliwanag. At saka, habang naririto kayo, huwag nyo nalang pansinin ang mga maririnig nyong ingay sa paligid, lalo na sa gabi. Nagtataka man, hindi na lang nag-usisa pa si Rigor. Naisip niyang matutuklasan din niya yon sa mga susunod na araw. 2 ang kwarto sa bahay na yon. Sa isang kwarto ay magkasamang natutulog ang maglolo. Ipinagamit muna sa kanila ang bakanting kwarto. Pinahiram din sila ng mga damit ni Obet. Nang gabing yon, hindi agad nakatulog ang magkapatid. Buti na lang kuya, nadaanan tayo ni Mang Ambo, no? Nawawalan na talaga ako ng pag-asa kanina. Mabait pa rin ang Diyos sa atin. Hindi niya tayo pinabayaan. Pero hindi tayo maaaring magtagal dito. Aalis din tayo kaagad. Oo, iba kasi ang kutubo sa lugar na ito. Basta, mahirap ipaliwanag. Baka naman kuya dahil sa hirap na pinagdaanan natin, kaya wala ka ng tiwala sa ibang tao. Hindi pa kasi natin lubusang kilala ang maglolo. Kaya tama lang na hindi tayo magpakampante. At saka, kita mo naman na payak ang pamumuhay nila dito. Ayoko naman na maging pabigat sa kanila. Saan tayo pupunta kapag nakaalis tayo dito? Pupunta natin yung nakababatang kapatid ni tatay na matagal niya nang hindi nakikita. May kapatid pala si tatay? Oo, minsan lang niya yun binanggit pero natatandaan ko pa. Sa kanya tayo hingi ng tulong. Naunang nakatulog si Lester. Si Rigor naman ay nanatiling gising sa kabila ng kanilang pinagdaanan. Hindi siya tiyak kung anong oras na yon. Pero nagising siya sa mga kaluskos sa labas ng bahay. Ilang sandali ang lumipas. Hindi nakatiis na hindi tumayo ang binata. Lumabas siya at lumapit siya sa may bintana at bahagya yung iniawang para makita niya ang labas. Napakaraming tao sa labas na nakakatipon-tipon. Parang may nagaganap na pagpupulong ng gabing yon. Ang ipinagtataka lang niya, bakit may mga dala itong mga malalaking itak at kutsilyo. Parang magtatadtada mga ito ng mga karne. Bagya pa siyang nagulat nang maramdaman ang marahang tapik sa kanyang balikat. Mang Ambo, huwag kang gagawa ng anumang ingay. Bakit po? Sino po sila? Taga rito ang mga yan. Sa gabi kasi ang mga trabaho nila. Kaya bumalik ka na sa kwarto nyo at matulog na.
Gusto pa sana magtanong ni Rigor pero tila umurong na ang kanyang dila sa tingin ni Mang Ambo sa kanya. Tumangon na lang siya at pumasok na sa kanilang kwarto. Pinilit na rin niyang matulog at wag nang pansinin ang ingay sa labas ng bahay. Kinabukasan, nagising si Rigor na wala na sa kanyang tabi ang kapatid. Agad siyang bumangon at hinanap ito. Inabutan niyang nasa kusina si Mang Ambo. Gising ka na pala. Malapit na itong niluluto ko. Nakita niyo po ba si Lester? Nasa silong sila ni Obet. Sabi ko kasi huwag silang lalabas ng bahay para hindi makita si Lester ng mga taga rito. Mang Ambo, magpapaalam na sana kami ng kapatid ko. Ha? Bakit naman? Akala ko ba wala na kayong mapupuntahan? Ang totoo po niyan, may nakababata pong kapatid si tatay namin. Doon po kami pupunta. Ganun ba? Saan ang lugar ng tiyuhin niyong yon? Sinabi naman ni Rigor ang lugar na naaalalang binanggit ng kanyang ama. Napaisip naman ng malalim si Mang Ambo. May kalayuan din ang lugar na yon. Sige, ihatid ko na kayo magkapatid. Pero hintayin lang natin na matapos ang kapistahan dito sa amin, ha? Talaga pong ihatid niyo kami? Oo naman. Gusto ko kasing ligtas kayo makarating sa inyong tiyuhin. Ngayon po lang po sobrang nagpapasalamat na ako sa inyo. Gumiti naman si Mang Ambo. Maya-maya pa ay sabay na silang nag-almusal. Masayang kakwentuhan si Obet kahit puro lang senyas ang alam nito. Sa totoo lang ngayon ko lang uli nakita na ganyang kasaya ang apo ko. Wala po ba siyang kaibigan dito? Alam mo, walang gusto makipagkaibigan sa kanya dahil sa kapansanan niya. Madalas na pagtawanan siya ng mga kaedaran niya dito. Nung bata pa nga siya, padalas siyang umuuwing umiiyak dahil sa panunukso ng ibang bata. Naku, huwag ka mag-alala, Obet. Habang nandito kami ng kapatid ko, kami muna ang magiging kaibigan mo. Halos pareho lang kasi ang napagdaanan nating tatlo simula bata. Abot tenga naman ang ngiti ni Obet sa kanya. Nakipag-apiran pa ito sa kanilang magkapatid. Malimit sa silong ng bahay naglalagi ang dalawa. Doon kasi walang makakakita sa kanila. Si Rigor naman ay malimit lamang na nasa loob ng bahay. Maigpit kasing ipinagbabawal ni Mang Ambo ang lumabas kahit sa harap ng bahay lang. Ultimo ang pagsilip sa labas ay marinitong tinututulan na ipinagtataka ng labis ng binata. Bakit ayaw niyo pong makita kami ng mga taga rito? Para rin yon sa inyong kaligtasan. Ang mabuti pa huwag ka na lang maraming tanong, ha? Lalo tuloy bumangon ng kuryosidad kay Rigor. Isang gabi, narinig na naman niya ang pagpupulong sa tapat ng bahay. Nagtatawanan pa ang mga yon. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanilang kwarto at sumilip mula sa may bintana. Dahil hindi niya makita ang mga ginagawa ng mga ito, pumanaog siya ng bahay at nagtago sa malaking drum malapit sa mga ito. May buhat-buhat ang ilang lalaki na mahabang lamesa. Ang ilang kalalakihan naman ay may daladalang mga sako. Inilapag nila yon sa ibabaw ng mesa. Biglang nanlaki ang mga mata ni Rigor at napatutob sa sariling bibig para hindi makagawa ng ingay. Inilabas kasi ang mga katawan ng tao. Ang ilang kalalakihan naman ay inuumpisa ng tadtari ng mga ito. May ilan na buong pagtatakam na sumubo pa ng ilang pirasong laman ng tao. Ang isa ay isinahod pa sa bibig ang tumutulong dugo sa ulo ng biktima. May nakita pa siyang dalawang katawan na pinagtulungang buhatin at inilagay sa ibabaw ng lamesa. Hindi na natagalan ni Rigor ang mga nasasaksihan ng mga sandaling yon. Humakbang siya paatras, pero may naapakan siyang tuyong sanga. Kabadong napusulyap siya sa mga yon. Halos pigilan niya ang paghinga ng sabay-sabay na sumulyap sa gawin niya ang mga ito. Ang isa sa kanila na may hawak ng malapad na itak ay humakbang papalapit sa kanya. Kahit malamig ang gabi,
Daman niya ang pamumuo ng pawi sa kanyang noo. Napapitlag pa siya nang biglang sumulpot si Mang Ambo sa kanyang tabi. Ayos lang ba kayo dyan mga kasama? Magsabi lang kayo kung may kailangan pa kayo ha. Bumalik na ang mga ito sa pagtatadtad ng karne ng mga tao. Ngumiti pa ang mga iyon kay Mang Ambo at niyakag pa ang matandang lalaki na makisalo sa mga ito. Pero magalang yung tinanggihan ni Mang Ambo. Maya-maya, nagpaalam na itong papasok na sa loob ng bahay. Habang hindi nakatingin ng mga kasama, hinila na siya nito papasok sa loob ng bahay. Dinala siya nito sa silong ng bahay. Hindi ka pa talaga marunong makinig ha? Tingnan mo, munti ka nang mapahamak na sa kuryosidad mo. Totoo po ba yung nakita ko kanina, Mang Ambo? Mga tao yung kinakatay nila. Ano ba sila? Ano ba kayo? O binahong ka lang. Huwag ka din maingay. Malakas ang pakiramdam ng mga yan. Ang mabuti pa, bukas na tayo mag-usap. Hanggat hindi nila nalalaman ang presensya nyo, ligtas kayong magkapatid sa bahay ko. Gusto na sana magtanong ni Rigor, pero ipinagtutulakan na siya nito na bumalik na sa kwarto nilang magkapatid. Kailangan daw nitong lumabas para hindi maghinala ang mga kasama. Pagdating sa kwarto, mahimbing pa rin natutulog ang kapatid. Minasdan nito ni Rigor nang may luha sa mga mata. Hindi ako papayag na mapahama ka dito. Puprotektahan kita gaya ng pangako ko. Hindi na nagawang matulog ni Rigor ng gabing yon. Binantayan na lang niya ang kapatid. At bawat kaluskos na naririnig ay napapapitlag siya. Buong gabi niya ang pinakiramdaman ng labas ng bahay. Mag-uumaga na pero dinig pa rin niya ang tawanan ng mga nasa labas. Kinabukasan, maagang bumangon si Rigor. Naabutan niya si Mang Ambo sa kusina. Magkape ka muna. Alam ko hindi ka nakatulog kagabi. Pasensya ka na, iho, ha? Gusto ko po ng kasagutan sa lahat ng ito. Ipaliwanag niyo po kung anong lugar ito. Kung ano kayo. Ay, ihahatid ko na kayong magkapatid. Hindi na natin hihintay matapos ang kapistahan. Tiyempo lang ako kung paano ko kayo maitatakas dito. Hindi niyo pa po sinasagot ang gusto ko malaman eh. Lahat ng mga nakatira dito, kabilang kami, ay mga aswang. Ho? Mga aswang? Totoo palang may aswang? Totoo pala kayo? Wala pa mga mananakop, nabubuhay na ang aming lahi. Hanggang nagpasalin-salin na lamang. Pero dapat mong malaman, hindi lahat ng aswang ay likas na masama. Ang karamihan sa amin, mas pinili na mamuhay ng tahimik. Kung totoo ang sinasabi nyo, bakit kumakain pa rin sila ng karne ng tao? Kitang-kita ko sila kagabi. May ilan sa amin na hindi na tinalikuran ng pagkain ng karne ng tao. Pero may ilan din sa amin na pinili na mga alagang hayop na lamang ang kainin tuwing nagugutom kami at nauuhaw sa dugo ng tao. Paano po ako makatitiyak na wala kayo masamang balak sa amin ng kapatid ko? Di sana unang gabi nyo pa lang dito may masama nang nangyari sa inyo, di ba? Kaya nga hindi ko kayo gustong lumabas ng bahay. Masyadong delikado. Baka kami ay mapag-initan nila kapag nalaman na kumukupkup kami ng mga tao. Natahimik naman si Rigor. Napag-isip-isip niya na tama si Mang Ambo. Unang pagkikita pa lamang nila, damanan niya ang kabaitan na matandang lalaki. Ay, pasensya na po kung pinagdududaan ko kayo ha. Parang lumalabas tuloy na wala akong utang na loob pagkatapos niyo kaming kupkupin. Naisip ko nga baka mali na dinala ko kayo dito Baka ako lang din ang magpahamak sa inyo. Pero hindi ko rin matitiis na hindi kayo tulungan. Hayaan mo, iho. Gagawa ko ng paraan para maihatid ko na kayo sa tiyuhin nyo. Maraming salamat po talaga, Mang Ambo. Naabutan sila ng dalawa sa ganoong ayos. Sabay kasing nagising ang mga ito. Nagtataka ang mga ito sa kanilang pinag-uusapan.
Si Mang Ambo ang nagpaliwanag. Pinag-uusapan lang namin ni Rigor na sa lalong madaling panahon ay ihahatid ko na kayo sa tiyuhin nyo. Ang plano sanang paghahatid sa magkapatid ay hindi natuloy. Humahangos na umuwi si Mang Ambo sa bahay ng araw na yon. Dali, kailangan natin lalong mag-ingat. Siguro sa may silong nitong bahay muna kayo maglagi. Dali! Bakit po, Mang Ambo? Pinaghihinalaan kasi nila ako. May nakapagsabi daw sa pinuno namin na tila may ibang tao pa dito sa bahay. Ano pong gagawin natin? Huwag kayong mag-alala. Kahit aswang ako, may alam ako na pangontra ng mga tao laban sa amin para hindi sila maamoy. At yun ang gagawin natin para hindi nila malaman ang tungkol sa inyo. Naroon pa rin ang pangamba sa magkapatid. Walang tigil sila sa pagdarasal na sana ay malampasan nila ang pagsubok na yon. Kasalukuyang silang nasa silong ng bahay. Naglagay ng halamang makabuhay si Mang Ambo sa buong silong para hindi sila maamoy. Dinig pa nila ang paglangit-ngit ng sahig na yari sa tabla. Tila ang bisita ni Mang Ambo ay palakad-lakad. Lumipas ang 1 oras bago sila pinuntahan ni Mang Ambo sa may silong. Umalis na ang pinuno namin. Humingi rin siya ng dispensa dahil pinagdudahan niya ako. Sabi rin niya na maaaring may malaking inggit sa akin na nagsumbong na yon. Ay, mabuti naman po. Akala namin kami na ang susunod na magiging hapunan nila. Hindi yan mangyayari hanggat naririto ako. Kaya lang, baka pagkatapos na lang ng kapistahan ko kayo maihatid. Kailangan pa din kasi nating mag-ingat. Baka mamaya meron pa rin mga mataan na nagmamatsyag sa atin. Hindi dapat tayo pakampante. Sumang-ayon naman si Rigor sa mga sinabi ni Mang Ambo. Naging kainip-inip ang mga araw sa magkapatid. Mabuti na lamang ay naroroon si Obet na nagpapasaya sa kanila. Maswerte pa rin tayo dahil mabait ang maglolo. Kung hindi nila tayo isinama dito sa bahay nila, malamang napahamak na tayo . Oo nga kuya, sobra talaga akong nagpapasalamat sa kanila. Kapag umalis tayo, mamimiss ko ng sobra si Obet. Ngayon nga lang kasi ako nagkaroon ng tunay na kaibigan . Tsak na mamimiss ka rin niya. Teka, nasan nga pala si Obet? Nagpaalam kanini. Sabi, pupunta siya sa bahay ng tiyahin. Pinapatulong daw siya sa paggagayat ng mga karne. Di ba sa isang araw na yung piyesta? Ang aga naman ang kanilang preparasyon. Kuya, nagtataka lang ako kung bakit kailangan natin magtago dito . Bakit hindi tayo pwedeng makita ng mga taga rito? Napatitig naman si Rigor sa kapatid. Hindi pa rin kasi nito alam ang kanyang natuklasan. Makinig ka sa akin. Hindi tayo pwedeng makita ng mga taga rito. Kasi mga aswang sila. Baka kung anong gawin nila sa atin. Nung isang gabi, nakita mismo ng mga mata ko na nagkakatay sila ng karne ng tao. Ha? Totoo ba yan kuya? Ibig sabihin, sina Mang Ambo at Obet, mga aswang din? Oo, pero mababait sila. Kaya kailangan natin makalis dito sa lalong madaling panahon. Kaya ikaw kahit anong marinig mo sa labas ng bahay, wag na wag kang lalabas. Talagang hindi na ako lalabas. Mga aswang pala mga tao dito . Baka mamaya, ako pa ang gawin nilang panganda. Hanggat nandito tayo sa silong, ligtas tayo. Sumapit ang gabi, hindi pa rin dumarating ang maglolo. Nag-aalala na rin si Rigor at nagugutom na rin sila. Bakit kaya wala pa sila kuya? Hindi kaya may nangyari na sa kanila? Baka nalaman na ng mga tao rito na kinukup tayo ng maglolo. Huwag kang mag-isip ng negatibo. Mali mo naman, abala lang sila sa mga gawain dahil magpipiesta nga. Tsaka kuya, nagugutom na ako . Ay, sige dito ka lang. Akit ako sa kusina. Titingnan ko kung anong pagkain doon. Huwag ka lang maingay . Tumango naman ang binatilyo. Si Rigor naman ay umakyat na pagkatapos bilinan ng kapatid. Pagdating sa kusina, narinig niya ang pagsasaya ng mga taga roon. Hindi niya napigilan na sumilip. Nang hilakbot siya sa nakita, may parada kasing nagaganap sa labas. Nakatuhog sa mga kawayan ang mga katawan ng tao.
Hili-hilera silang ipinarada sa kalsada. Ang mga taga doon naman ay palakasan ng mga sigawan. Parang gusto nang bumigay ng mga tuhod ni Rigor. Umupo muna siya sa upuang nasa tabi. Maya-maya, nagtungo na muli siya sa kusina. May nakita siyang saging na saba. Yun na lang ang kinuha niya. Pabalik na sana siya nang makarinig ng malakas na kalabog sa taas ng bubungan. Labi siyang kinabahan kaya nataranta nang bumalik siya sa silong ng bahay. Pagkababa sa silong, agad niyang isinara ang pinto. Nanginginig na napasandal na lang siya. Nag-aalala naman na tumingin sa kanya ang kapatid. Kuya, anong nangyari? Kaya pala wala pang maglolo. May parada sa labas. Ha? Uso rin pala sa kanila ang parada? Siguro, ang pagkakaiba lang siguro ng piyesta sa kanila. Karne ng taong kanilang inihahanda. May handa rin kayang karne ng tao si Namang Ambo? Baka ang mga kamag-anak niya. Nabanggit niya kasi na matagal siyang hindi naghahanda eh. Tumutulong lang daw siya sa mga kamag-anak niya. Para tuloy ayaw ko nang kumain ng kahit na anong karne. Lagi ko kasing naalala yung pangyayari dito eh. Okay nga kung puro gulay na lang ang kainin natin, no? O ito, pasensya ka na kung saging lang yung nadala ko eh. Okay na to kuya, nakakabusog din to eh. Mag-uumaga na nang dumating ang maglolo. May dala mga ito na pagkain. Pasensya na kayo kung ngayon lang kami ha. Hindi kasi kami makaalis-alis eh. Yung isa kasing malapit sa aming pinuno, panay ang tingin sa amin. Para bang binabantayan niya ang kilos namin ni Obet. May palagay din ako na siya ang nagsusumbong sa pinuno namin eh. Lumabas po pala ako kagabi ha. Gutom na po kami kaya kumuha ko ng pagkain sa kusina eh. Nasilip ko nga po yung parada. Alam ko na nakakarimarim ang parada namin. Yun na ang tradisyon namin eh. Ang mabuti pa, kumain na kayo. Huwag kayo mag-alala. Hindi karne ng tao yan. Hindi pa rin makalimutan ni Rigor ang nakitang tanawin sa parada. Pero dahil gutom na, kumain na rin siya. Pinili na lang niya ang mga sahog na gulay. Pagkatapos kumain, hinayaan niya munang maglaro ng baraha ang kapatid at si Obet. Silang dalawa naman ni Mang Ambo ay masinsinang nag-usap. Bukas na ang mismong piyesta. Konting taste na lang, may aatid ko na kayo sa inyo. Oo, naiisip ko lang po. Hindi po kaya mapahama kayo maglolo kung tutulungan niyo kami? Walang masamang mangyayari kung mag-iingat tayo. Tsaka gusto ko rin makatulong sa inyo eh. Yun din ang gusto ng apo ko. Ang ligtas kayong makaalis sa baryo namin. Aaminin ko, nalulungkot si Obet dahil mawawalan siya ng kaibigan. Nalulungkot din naman po kami. Sa maikling panahon, papalapit na rin po kami sa inyo. Ganun po yata kapag mabuti ang isang tao eh. Madaling makagaanan ng loob. Hindi katulad ng amain namin. Gusto ko na kalimutan nyo na ang mga mapait na karanasan nyo na yon. Huwag niyong hayaan na malambungan ang pag-iisip nyo sa nangyaring yon. Kapag maayos na ang buhay nyo, babalikan nyo ang nanay nyo. Napatango-tango naman si Rigor. Naroon pa rin ang pagtatampo sa kanyang puso para sa ina. Pero batid niya, mabubura rin yun. Mahal pa rin niya ang kanyang nanay at inasam pa rin nila na balang araw ay magkakasama sila. Dumating ang araw ng kapistahan sa lugar na yon. Dinig na dinig nila ang pagkakaingay sa labas ng bahay. May naririnig din silang tila mga sumisigaw at umiiyak. Hinahayaan na silang lumabas ng silong ni Mang Ambo. Ano yung kuya? Huwag mo nang pansinin ang naririnig mo. Paano hindi may naririnig akong humingi ng tulong? Wala naman tayong magagawa eh. Mabuti pa, yayain mo na lang si Obet sa silong. Maglaro na lang kayo ng baraha doon. Alumpihit namang sumunod ng kapatid. Sa huli ay nayaya na rin ito si Obet. Nang mapag-isa sa sala, hindi na napigilan ni Rigor na hindi sumilip sa maliit na siwang ng pader. Mula roon, kita niya ang pagparuot parito ng mga taga doon. Malangsarinang naaamoy niya na pumapasok sa loob ng bahay.
Parang babaliktad ang sikmura niya. Tumakbo na lang siya sa lababo. Halos inilabas na niya ang laman ng kanyang sikmura. Hinang-hina na rin siya. Sakto naman papasok ng bahay si Mang Ambo. Nag-aalangan lumapit ito sa kanya. Oh, iho, ayos ka lang ba? Opo, Mang Ambo. Iwasan mo na kasing sumilip sa labas nitong bahay. Baka mamaya ay magkasakit ka pa niyan. Kailangan mo maging malakas at matatag. Hindi ko po kasi maiwasan eh. Lalo na ang maawa sa mga biktima. Pasensya ka na, iho, ha? Kasama yan sa tradisyon ng baryo na ito eh. Wala din akong magagawa para tulungan sila. Dahil nangangatog pa rin ang mga tuhod, hindi siya makatayo ng maayos. Inalalayan na lang siya ni Mang Ambo, pero bigla itong napapiksi. Ang init ng singaw na katawan mo, iho. Hindi po ako maaaring magkasakit. Kailangan po kami makaalis dito. Pagkasabi ng mga katagang yun, bigla na lang nahimatay si Rigor. Tinawag ni Mang Ambo ang dalawa para tulungan siyang magbuhat sa binata. Ano pong nangyari kay kuya? Inaapoy siya ng lagnat. Dali, buhatin natin siya sa kwarto. Nanginginig ang buong katawan ni Rigor. Pinagpapawisan din siya ng malamig. Nasa tabi lang niya ang kapatid at panay punas ng basang bimpo sa mukha niya. Kuya, pagaling ka na. Pagkatapos ng piyesta, ihati na tayo ni Mang Ambo sa bahay ng kapatid ni tatay. Tila naririnig naman siya ni Rigor. Panay ang ungol nito habang papaling-paling ang ulo. Huwag kang mag-alala, iho. Malakas ang kuya mo. Malalampasan din niya yan. Nangihina po yata ang resistensya niya kasi hindi siya makatulog eh. Hindi ko po kakayanin kapag nawala ang kuya ko. Walang masamang mangyayari sa kanya. Kaya hindi tama na nag-iisip ka ng ganyan. Hindi umimik si Lester. Nakatitig lang siya sa kanyang kapatid. Noon lang niya nabatid kapag wala ang kanyang kapatid sa tabi niya, mahina siya. Ito lamang ang laging nagbibigay sa kanya ng lakas at tibay ng loob para magpatuloy sa buhay. Ng mga sandaling yun, nananaginip si Rigor. Naglalakad di umano siya sa madilim na daan. Nang biglang may lumabas na mga aswang sa paligid. Dinaluhong di umano siya ng mga ito. Ang iba ay pilit na nag-aagawan sa kanyang puso. Ang iba naman ay nilalapa ang mga binti niya at braso. Pilit siyang nagpupumiglas at sumisigaw. Nang biglang may sumisigaw sa kanya ng tulong sa di kalayuan. Mga halakhak ang maririnig. Pagtingin daw niya, yun ang mga biktima ng mga aswang. Tumatawa mga ito pero matalim siyang tinititigan. Tila inuusig siya kung bakit wala siyang ginagawa para tulungan sila. Nagising si Rigor na naliligo sa sariling pawis. Habol din niya ang kanyang paghinga. Pinilit niyang maupo at sumandal sa kanyang higaan. Napalingon siya sa papasok na kapatid. Gumuguhit agad ang ngiti nito sa labi nang makita siyang gising na. Mangiyak-ngiyak pa itong lumapit sa kanya. Kuya, mabuti naman gising ka na. Sobra ako nag-aalala sa iyo eh. Pasensya ka na kung nag-alala ka pa sa akin. Mabuti na rin naman ang pakiramdam ko. Tsak na nagugutom ka na no. Teka lang, kukuha kita ng sopas. Yung kasi ang nilutong almusal ni Mang Ambo eh. Baka sakali daw na magising ka na. O sige, dalan mo rin ako ng tubig para kasing tuyong-tuyo yung lalamunan ko eh. Agad namang tumalima si Lester. Isang pitsil na ang dinala niya. Halos maubos ang laman ng tubig ng pitsil dahil sa uhaw na nararamdaman niya. Grabe, nauuhaw ka ng gusto Siguro sa panaginip mo, takbo ka ng takbo. Ang sama nga ng panaginip ko eh. Akala ko nga, hindi na ako magigising. Ay, siya nga pala. Anong nangyari sa piyesta? 3 araw nang tapos ang piyesta dito. Ha? 3 araw na kamo? Oo, 3 araw ka na rin walang malay kuya eh. Nasaan ngayon si Mang Ambot Obet?
May pagpupulong daw sila ngayon. Kaalis lang nung magising ka. Alam mo kuya, nung sumilip ako sa labas, puro kulay-pula yung kalsada at napakasangsang din ng amoy. Talagang babaliktad ng sikmura mo. Huwag mo na ulit gagawin ng sumilip sa labas ha. Baka magaya ka sa akin. Kaya siguro ako nagkasakit dahil sa kakasilip ko sa labas dala ng kurisidad Hindi ako pinapatahimik ng konsensya ko. Sobrang naawa ko sa mga biktima pero wala akong magawa Habang buhay ko na lang dadalin sa isip ko yung mga tanawin na yun. Oo kuya, hindi ko na ulit gagawin yun. Ininit ko nga pala yung sopas Kukunin ko lang para makakain ka na. Tumangulang si Rigor sa kapatid. Nang nakatalikod na ito, napaisip siyang bigla ng ilang minuto lang ay bumalik na kagad ng kapatid. Dala ang sopas. Gusto mo bang subuan kita? Wag na, kaya ko naman na Nakaramdam naman ng gutom si Rigor ng malanghapang umuusok na sopas. Kahit nakakapaso ang init, sunod-sunod na subo ang ginawa ni Rigor. Talagang magugutom ka nga. 3 araw ka ba namang walang kain Hindi ko nga alam na matagal pala akong naratay Sana nung pa tayo nakalis dito. Hayaan mo na kuya. Hindi mo naman ginusto na magkasakit Makakalis din naman tayo dito. Ngayon na magaling ka na. Binigyan pa ni Lester ang kapatid ng isa pang tasa ng sopas. Bago magtangalian ay umuwi na rin ang maglolo. Natuwa ang mga ito nang malamang gising na siya. Nako, mabuti naman at gising ka na. Lapis kaming nag-alala sa iyo Lalo na yung kapatid mo. Salamat po sa pag-aasikaso niyo sa akin. Naabala ko patuloy kayo. Ay wala yon. Ang importante ay magaling ka na. Kailan niyo po kaya kami may hatid? Kapag malakas ka na at kaya mo ng sarili mo. Oo, sige po. Ano nga po palang nangyari sa pagpupulong ninyo? Napag-usapan yung tungkol sa amin na hindi na kumakain ng karne ng tao. Napansin kasi ng pinuno namin na hindi sumali ang ilan sa amin sa pistahan. Ano pong gusto nila? Kumain din kayo ng karne ng tao, katulad nila? Ay, nasusulsulan lamang ang aming pinuno Magbabago rin ang isip nun. Habang nag-uusap sila, biglang may kumatok sa may pintuan. Kinabahan naman si Rigor. Dito ka lang. Huwag na huwag kang lalabas ng kwartong ito Oo, si Lester po. Tsak na nasa silong silang dalawa ni Obet. Nagmamadali na si Mang Ambo na tinungo ang pintuan. Para kasing sisirain na yun ng kung sino mang kumakatok. Si Rigor naman ay lumapit sa may pinto para mapakinggan ang sasabihin ng kung sinong bisita ni Mang Ambo. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, lalong kinabahan ng binata. Lalo na nang marinig ang pagalit na boses ng bisita. Umalis na kayo sa pamamahay ko! Wala kayong karapatan na manggulo dito! Huwag niyo akong subukan Magkakamatayan tayo sa oras na ipilit niyo yung gusto niyong gawin! Wala kayong karapatang halugugin ang bahay ko dahil lang sa maling paratang. Itiyakin ko sa inyo na makakarating ito sa pinuno natin. Dahil lang sa hindi namin pagkain ng karne ng tao, pinag-iisipan niyo na ako ng kung ano-ano. Nagbanta rin ng bisita ni Mang Ambo na hihingi ng permiso sa kanilang pinuno para halugugin ang kanilang bahay. Malakas di umano ang kutob nito na may itinatago matandang lalaki. Makalipas ang ilang saglit, tumahimik na sa sala. Dahan-dahan naman binuksan ni Rigor ang pintuan. Nasilip niya si Mang Ambo na tila hapong-hapo na nakasandal sa may hamba ng pinto habang nakapikit. Mang Ambo? Mamayang gabi, kailangan nyo nang umalis sa baryo na ito. Hindi ko alam kung hanggang saan ko kayo maitatago. Tuso talaga yung bugak na yun Noon pa mainit ang dugo niya sa akin Maganda na po kami. Ayoko rin po na dahil sa amin mapahamak po kayo. Tandaan nyo, hindi ako nagsisisi na kinupkup ko kayo dito sa bahay ko. Malungkot na ngumiti si Rigor. Naisip niya na kung hindi sana aswang ang mga nakatira sa baryo na yon, baka piliin nilang manatili na lamang doon. At nababatid nilang yun din ang gusto na maglolo.
Naging kainip-inip ang sandaling paghihintay ng magkapatid na dumilim na sa labas. Kasalukuyang nakasilip sa maliit na siwang si Lester. Pinapanood niya ang pagparuot parito ng mga tao. Maya-maya ay humarap ito sa kanya. May isang grupo doon na kanina pa nakatingin dito sa bahay, kuya. Malamang yun ang bugak na sinasabi ni Mang Ambo. Ay, ngayon pa lang nalulungkot na ako. Lagi kong maalala si Obet. Sigurado ko, ganun din ang nararamdaman niya. Nasan nga pala si Obet? Lumabas siya sandali. Mangunguha daw siya ng mga tanim niyang prutas sa likod ng bahay nila para madala natin. Kung hindi nga lang talaga delikado, sasamahan ko siya. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng kabutihan ng maglolo sa atin. Sana naging iba na lang ang sitwasyon, no? Kung pwede lang na dito na lang tayo tumira, kung hindi lang ito baryo ng aswang. Bakit ba ang malas natin, kuya, no? Una, namatay si tatay. Nagbago ang buhay natin. Tapos, nag-asawa naman si nanay. Pinabayaan tayo. Muntik pa tayong maipagbili. Tapos ngayon naman, nakatagpo nga tayo ng mababait ng mga tao. Hindi naman tayo pwedeng mamalagi dito kasama sila. Ay, sadyang ganito ang kapalaran natin. Malay mo, pag alis natin dito, may magandang buhay na naghihintay sa atin. Huwag kang mawalan ng pag-asa, ha? Hindi naman umimik si Lester. Nanatili lang siyang nakatungo. Maya-maya, dumating na rin si Obet. May dala itong saging na saba, mangga at papaya. Masigla nitong isinenyas na dalhin nila yon. Ipinagmalaki pa nito na siya umano ang nagtanim sa papaya at saging. Bagya namang nabawasan ng lungkot sa mukha ni Lester. Niyaya na muna ni Obet na maglaro sila nito ng baraha sa may silong ng bahay. Sumapit ang gabi. Handa na silang lahat. Hinihintay na lang na magkapatid ang hudyat ni Mang Ambo. Naamoy ko sila. Ayaw talaga nilang tumigil, ha? Ano pong gagawin natin? Maghintay pa tayo ng ilang sandali. Aalis din ang mga yan. Kahit ano man mangyari, makakalis kayo dito. Huwag niyong kakalimutan ang mga binili ko sa inyo, ha? Kapag nasa poder na kayo ng tiyuhin niyo. Opo, Mang Ambo. Hindi ko po makakalimutan ang mga sinabi niyo sa amin. Tinapik-tapik naman ni Mang Ambo ang kanyang balikat. Sina Lester at Obet ay tahimik naman sa isang sulok ng bahay. Nakikiramdam din sa paligid. May kinuha si Mang Ambo sa may kusina. Isa yung garapon ng asin. Ito lang ang meron dito sa bahay na maaaring makatulong sa inyo. Kinuha ni Rigoryon at isinilid sa bag na dala. Ilang sandali pa lumabas na ng bahay si Mang Ambo. Pinakiramdaman nito ang paligid. Maya-maya, bumalik ito sa loob ng bahay. Bilisin niyo ng kumilos. Kahit nangangatog sa takot, pinilit bilisan ng dalawa ang kilos. Sumakay sila sa may likuran ng owner. Sumakay na rin ang maglolo sa unahan. At saka minaniobra yon paalis ni Mang Ambo. Habang umaandar ang kanilang sinasakyan, hindi maiwasan ni Rigor na hindi lingunin ang kanilang pinanggalingan. Wala po akong nararamdaman na sumusunod sa atin. Sana nga hindi nakasunod si Nabugak. Sa ibang daan tayo lalabas ng baryo. Mas mahirap nga lang ang daan doon pero malapit na yun sa mga bahayan. Kung sakali mang may humabol sa atin, makakahingi kayo ng tulong. Maraming pong salamat, Mang Ambo, Obet. Hindi namin makakalimutan itong ginawa nyo. Lumingon si Obet at sumenyas gamit ang kamay nito. Naluluha pa ang binatilyo, ganun din si Lester. Ngunit biglang tumigil ang kanilang sinasakyan sa pagtataka ng magkapatid. Mang Ambo, bakit po? Nalinti ka na! Nakaharang si Nabugak sa daan! Sumili pa sila sa unahang bahagi ng sasakyan. Naroon ang 4 na kalalakihan na may malalaking katawan. Makipot lamang ang daan kaya halos naukupan na nila. Wala na pong ibang daan? Meron pa. Kailangan natin bumalik. Sige, kumapit kayo maigi. Hindi pa man sila nakakakapit ng maayos nang mabilis na minaniobra pabalik ni Mang Ambo ang kanilang sasakyan.
Mas mabilis ang patakbo nito na halos mahilo na sila sa loob. Lubak-lubak din ang kanilang dinaanan kaya umaalog-alog din sila sa loob. Paglingon ni Rigor, mabilis na tumatakbo ang apat. Humahabol po sila sa atin. Malapit na po nila tayo maabutan. Wala nang ibibilis ang takbo ng sasakyan natin eh. Mas matanda pa kasi ito kay Obet eh. Paglingon muli ni Rigor sa mga humahabol sa kanila, nag-anyo na malaking itim na aso na si Bugak na may mahabang nakausling pangil sa bibig. Ang tatlong mga kasama nito, may nag-anyong malaking pusang itim, malaking ibon at baboy ramo. Lahat sila ay may mga pangil at namumula ang mga mata. Lalo pang binilisan ni Mang Ambo ang pagmamaneho. Muntik rin silang mabalahaw nang mapunta sa lubak ang gulong sa hulihan. Kulang na lang ay bumaliktad sila sa lubak-lubak na dinaraanan. Dumadami na po silang umahabol sa atin. May isang itim na ibon ang dumapo sa harapan ng sasakyan. Ibinuka pa nito ang pakpak. Nagpagewang-gewang ang takbo ng sasakyan dahil hindi makita ni Mang Ambo ang daan. Wala na po sila. Nakahinga naman sila ng maluwag, pero naroon pa rin ang takot sa kanila. Napansin rin ni Rigor na pagod na sa pagmamaneho si Mang Ambo. Kung gusto niyo po palitan ko muna kayo sa pagmamaneho. Marunong po ako magmaneho eh. Sige na po, magpahinga po muna kayo. Marunong ka palang magmaneho eh. Opo, nung nabubuhay pa po yung tatay namin, tinuruan niyo po ako. Sige, itatabi ko lang itong sasakyan para ikaw na muna dito ha. Itinabi muna ni Mang Ambo ang sasakyan nito. Nang makababa si Rigor, pumalit sa pwesto niya si Obet. Sa tabi niya naman naupo si Mang Ambo. Mabuti naman po at tumigil na sila sa pag-abol sa atin, no? Huwag muna tayo magpakampante. Hanggat hindi tayo nakakalis sa lugar na ito, balwarte pa rin namin ito. Naamoy ko sila sa paligid. Lihim nila tayong sinusundan. Nasan po kaya sila? Nasa magkabilang talahiban kaya sila? Hindi sumagot si Mang Ambo. Tumiim lang ang mukha nito habang diretsyong nakatingin sa harapan ng daan. Hindi naman mapakali si Rigor habang panay ang paling ng tingin sa magkabilang daan. Malapit na sila sa may palikong daan nang bigla na namang nagsulputan ng mga ito. Mas marami sila sa pagkakataong yun. Tila buong baryo ng aswang ang nakapalibot sa kanila. Hinto mo! Hanggang dito na lang namin kayo masasamahan. Pasensya na kayo mga iho. Hindi ko na kayo maihatid sa lugar ng tiyuhin nyo. Dalhin nyo na ang sasakyan nyo. Tsak na hindi ko na rin ito mapapakinabangan pagkatapos ng gabing ito. Pero, Mang Ambo, baka kung anong gawin nila sa inyo hindi ko kayo maaaring iwan dito. Huwag nyo na kaming palalahanin pa. Kaya namin ang aming mga sarili. Kailangan nyo lang umalis. Sige na, diretsuin nyo na lang ang daan na yan. Tantsak ko, 4 hanggang 5 oras din ang biyahe papunta sa lugar na inyong pakay. Magtanong-tanong na lang kayo doon. Paglabas nyo dyan ay highway na. Basta, diretso lang ang takbo nyo ha! Pinangingiliran na ng luha si Rigor. Maging si Lester na mahigpit na niyayakap si Obet. Sumama na lang po kayo sa amin. Hindi ko po kayang iwan na lang kayo dito. Umalis na kayo! Huwag ninyong hayaan na masayang ang sakripisyo namin ng apo ko! Masaya ako na makatagpo ko ang mga mababait na bata na katulad ninyo. Basta mag-iingat kayo. Ingatan nyo ang aking sasakyan ha! Bumaba na si Mang Ambo at apo niya. Magkasama maglolo na hinarap ang mga dating kasamahan. Hindi pa rin magawang paandarin ni Rigor ang sasakyan. Paglingon niya, palapit na sa kanila ang mga aswang. Mabilis na niyang pinasibad ang sasakyan paalis sa lugar na yon. Pareho silang lumuluhang magkapatid. Pagdating sa highway, saka lang sila nakahinga ng maluwag. Magbubukang liwayway na ng mga sandaling yon. Matulog ka muna. Malayo pa ang biyahe natin. Okay lang ako. Mas gusto kong samahan ka. Baka mamaya makatulog ka sa pagmamaneho mo. Ligtas na tayo. Wala nang humahabol pa sa atin. Sana hindi katulad ni Tio Berto yung kapatid ni tatay, no? Sa pagkakatanda ko sa kwento ni tatay, sobrang bait daw ng kapatid niyang yun eh. Hindi lang malinaw kung bakit sila nagkahiwalay na magkapatid.
Siya lang ang makakasagot ng mga katanungan natin. Tsaka kuya, sana walang mangyari masama kina Obet. Tumangutangon lamang si Rigor. Huminto muna sila sa gasolinahan para magpagas. Laking gulat ni Rigor na may pera sa kanyang bag. Sa pagkakatanda niya kasi, maliit na halaga na lang ang naroon. Tirasa na ipon niya sa pangangalakal. Naiiyak naman si Rigor na tumingin sa kapatid. Ang bait talaga na maglolo kuya, no? Sana balang araw, makita pa rin natin sila. Bago nagpatuloy sa biyahe, kumain din sila sa isang karinderya. Pagkatapos ng mahabang biyahe at sa kanilang pagtatanong, natuntun din nila ang baryo mapayapa. Pagpasok pa lang nila ay bumungad na sa kanila ang maaliwalas na kapaligiran. Marami rin mga kabahayan na puro bato at yari sa semento. Malinis din ang buong paligid. Maraming halaman sa magkabilang daan. Wala kang makikita na naglalaro ng mga bata sa daan at maging mga asong gala. Siguro kuya, magaling ang kapitan nila dito, no? Siguro nga. Oh, hayan ang tindahan. Ikaw na magtanong kung kilala nila si Ruel Pineda. Yun ang pangalan ng kapatid ni tatay. Sandali lang nawala si Lester. Pagbalik ay ngiting-ngiti na ito. O bakit? Kilala ba nung Ale? Sa barangay hall tayo, kuya. Doon ba tayo tinuro ng Ale? Kapitan sa barang ito yung kapatid ni tatay. Doon daw natin siya makikita. Napatitig naman si Rigor sa kapatid. Maya-maya pa, sumilay na rin ang ngiti niya sa labi. Pinandar na nilang muli ang sasakyan at pinuntahan ng barangay hall ng lugar. Pagdating sa harap ng barangay hall, may ilang tanod silang nakita na nasa harapan. Nakatingin ang mga yun sa kanila. Ano kaya magiging reaksyon niya kapag nakita niya tayo? Hindi natin malalaman kung di tayo bababa at papasok sa loob. Makailang beses mo nang huminga ng malalim si Rigor bago umibis ng sinasakyan. Lumapit sila sa mga naroroon. Tiningnan naman sila nito mula ulo hanggang paa. Tinanong sila ng may edad ng lalaki kung sino ang hinahanap nila. Sinabi naman agad ni Rigor kung sino ang sadya nila. Agad naman itong tinuro ang kapitan na sakto namang palabas ng tanggapan nito. Binulungan ito ng lalaki sabay tingin na sa kanila. Napagmasdan naman ni Rigor ang tiyuhin nila. Nasa mahigit 40 pa lamang ang edad nito. Malaki ang pagkakahawig nito sa kanilang namayapang ama. Titig na titig ito sa kanila habang palapit. Ako daw ang sadya nyo? Mukhang malayo pang pinanggalingan nyo ah. Opo. Ako po pala si Rigor at ito naman ang kapatid kong si Lester. Mga anak po kami ni Roger. Sandaling natigilan si Ruel sa narinig na pangalan. Pinakakatitigan pa nito ang magkapatid. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, muling nagtanong si Ruel. Si Kuya Roger ba ang tinutukoy nyo? Opo. Nasaan na si Kuya? Bakit hindi nyo kasama? May 3 taon na po siyang namayapa. Aksidente po sa bus. Nahulog sa bangin. Ganun ba? Ang nanay ninyo? Nagkatinginan pa ang magkapatid bago napatungo na lamang. Bakit ba tayo dito nagkukwentuhan? Ang mabuti pa tumuloy muna kayo sa bahay. Malapit lang naman ang bahay ko dito. Tara! Katapat lang ng barangay hall ang bahay ng kanilang tiyo Ruel. Ipinaganda muna sila nito ng merienda bago nakipaghuntahan sa kanila. Simula kasi ng mag-asawa ang kuya, nawalan na ako ng balita sa kanya Hindi na rin niya tinangkang bumalik dito sa amin. Bahay pala ito ng mga magulang namin. Bahay niyo na rin ito. Kumusta pala ang nanay niyo? Bakit kayo lang ang tumunto ng bahay ko? May nangyari ba? Muling nagkatinginan ng magkapatid. Si Rigor ang nagkwento sa nangyari sa kanila. Maliban sa pagkakapunta nila sa baryo ng mga aswang, sinabi lang nila na may maglolo na kumupkup sa kanila. Hindi pa rin pala nagbabago yung nanay niyo. Sarili pa rin niya ang lagi niyang iniisip. Pwede nating kasuhan ng ama inyo sa ginawa niya sa inyo.
Hindi na po. Ayaw din po namin masaktan ng nanay namin kung sakaling makukulong si Tio Berto. Umayon na rin sa kanila ang tiyuhin. Ilang araw na silang naroon nang malaman nila na dating magkasintahan ng kanilang ina at tiyuhin. Yun ang dahilan kung bakit lumayo ang kanilang ama rito ng ilang taon. Inakala nito na galit pa rin sa kanya ang kapatid. Walang sariling pamilya ang kanilang tiyuhin. Mas prioridad daw nito ang pagsiserbisyo sa mga nasasakupan nito. Pinag-aral din sila nito hanggang makatapos. Pareho na silang may trabaho na magkapatid nang maisipan nilang dalawin ng ina. Nagsasama pa rin ito at ang kanilang amain na naggulat sa bigla nilang pagsulpot. Hindi rin makapaniwala ang mga ito sa malaking pagbabago sa kanila. Sinubukan rin nilang tuntunin ang baryo ng mga aswang kung saan nila nakilala ang maglolong Ambo at Obet. Pero walang makapagturo kung nasaan nga ba ang baryong napuntahan nila noon. Wakas!